Kaugnay pa rin ng balitang yan, kausapin natin mismo si Manila City Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Balitang Hali GMA7. Opo, base po sa inyong investigasyon, meron na ba kayong initial na investigasyon kung sino yung nasa likod ng mga nanggulo? Iisang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, Rapi, no, there is about 216 individual confirmed na tangan-tangan ng Manila Police District. And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted hopefully within the day. At papanagutin natin lahat sila. At meron pa kaming lahat ng possibility, no? Tinitingnan natin, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or nagplano na magbigay ng pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. And I would like to, Rapi, I think even the viewers would like to differentiate the type of rally is, no? Yung nagrally noong umaga, hapon at tanghali, ayun ay mga lehitimong rallyista na talaga namang may hinaing sila sa pamahalaan, no? Na sila ay talagang naglabas ng kanilang saloobin sa maayos na pamamaraan. In fact, ang mga doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin is nahilo, nasugatan yung paa, yung na himatay, and so on and so forth. Dahil ng init ng panahon, no? Pero nung gabi, hindi na rallyista yun, no, Rapi? Just on record. These are mobster, rioters, na tingin namin, hanggang ngayon, iniimbestigahan namin. Opo. May mga taong nasa likod nito. Mayor, bago tayo mapunta dun sa mga insidente nung gabi, kasi nandun po ako sa Mendiola. Dun sa tanghali po muna, ang sinasabi niyo may nag-instigate, may nagpasimula dun sa gulo, lalo na dun sa may Ayala nung sinunog, yung gulong nung iniharang na truck dun sa lugar. Ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at doon na nagsimula Lighting the fire yun eh. Kung tawagin nila yun. Doon talaga staging nila kasi they want to go to Malacanang. No? We know for a fact that hindi naman sila po pwede talaga doon. Gusto nila pumunta ng Mindiola. Meron naman doon sa isang area na madadaanan nila. Opo. But then again, umalis naman yung mga yun eh. For example, I'll tell you one, yung katulad ng anak bayan, no? After nila mag-demonstrate, matapos yung kanilang programa, lumisan naman na sila. Itong mga dumayo, all of a sudden, from Cavite, Taguig, Pasay, Parañaque, Quezon City, Caloocan, no, na mga kabataan. Ito yung mga nanggulo na nung gabi. Nagsunog, nanira ng public property, government property, and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin na halos lahat. About 200 plus of them in total, no? Under ngayon sa custody ng MPD. So may nag-organize po sa kanila, Mayor, yun po ang sinasabi ninyo? Lahat ng possibilities tinitingnan natin, no? Kasi yung mga rallyista talaga nung umaga, tanghali at hapon, generally okay naman sila eh. Talagang after ng programa nila, umalis na sila, umalis na sa Rojas Boulevard, umalis na sa Liwasan, umalis na sa Mindiola. Pero itong mga naghaharutan na to, ikala mo walang pakundangan sa property at kaligtasan ng iba. Yan na yun eh. Yan yung mga bata na yan. May nabanggit po ang PNP na may rapper daw na nang-impluwensya o nag-uudyok sa mga nanggugulo. Na-determine na po ba kung tama itong impormasyong ito at sino po ito?
I will let PNP do the investigation. But again, ulitin ko, no, Rapi. And baka hindi lang yan rapper. Meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman, dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso, 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan, continuous naman ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila, who are watching right now, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo, kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing na aresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po ngayon nakakulong itong mga ito at sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nilang i-clarify kung talagang nadamay nga yung kanilang anak dito sa kaguluhan at naaresto, Mayor? Nasa MPD sila at kung saan sila lalapit, ay kumuha na sila ng abogado. Binaboy nila yung Maynila eh. Opo. Sinira nila yung mga gamit. Opo. Ng Very quickly, pribado, meron na po but, ba kayong estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still doing estimates about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, yung mga barikada na permanent closure, closure rail para sa traffic, and so on and so forth. Opo. Maybe in a week o 10 days from now, matototal na natin lahat halos ng danyos. Kasama po yung mga motor. I would assume ito yung mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May impormasyon din po kami, may tinamaan na baril. No, Rapi, Opo. just for the record, yung isang motor, government yun, may-ari nun. Okay. Yung isang motor, private. Oo. Okay. May impormasyon din po kami na may tinamaan daw po ng baril doon sa kaguluhan. So far, chismis pa lang. Okay. Sige po. Walang report. In fact, Rapi, may mga kumakalat, no? Ito, at least live tayo, maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat ngayon sa mga chat group na 30 daw ang patay. Hinahanap pa namin yung patay, hindi pa namin makita eh. Wala rin naman sa ospital. So imposible naman na may 30 namatay, no? Yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata na kinukuha nila yung damdamin ng kapwa bata nila na may mga nangamatay na ganong karami. Pero sa totoo, wala pa naman kami sa mga puninarya namin, wala namang reported. Saka hindi yan makakalusot sa media Ayun kung nga talagang ganyan karami yung... I mean, Rapi, let's be honest to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Kaya sa mga magulang, no, and let me use this opportunity sa mga magulang nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na nakadormitoryo dito sa U-Belt. Ay panatag na po ang pamumuhay nila. Ang kalsada sa Recto, Moraita, Legarda ay nadadaanan na po at ang mga dumi ay nalinis na po. At hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. And trying to fix the mess na iniwan itong mga individuals na to or organisasyon. Abangan po natin na magiging resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Hindi lang investigasyon. We will file case in a matter of few hours. They are being processed already. Yung investigasyon, Rapi, dagdag na lang yun sa mga tao. And in fact, sa mga magulang na mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung mga taong behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang kayo lang ang babalikat sa problemang binigay ninyo sa Maynila na inyong pananagutan sa mata ng batas. Opo, nabanggit niyo po yung mga kumakalat sa mga chat group. Meron din po kaming impormasyon na may video rin na kumakalat about sa isang patay. May nakita ho ba kayong ganitong video?
Wala pa naman, Rapi. As lahat naman ngayon kasi we cannot just trust these things. Very crucial yung investigation and we don't want to be disturbed by noise. We just want to take it as it is, no? May sinira sila, pinerwisyo nila yung pribado at nananahimik na komunidad, pananagutan nila. Yung mga sinira naman nilang gamit ng gobyerno, pananagutan nila. Okay. Diyan kami after ngayon. Yun din po Na, siguro ang panawagan. managot sila sa ginawa nilang mga bagay. Yun din siguro ang panawagan natin na lahat ng impormasyon na manggagaling dyan sa mga yan, i-verify muna para malaman Yes, kung totoo tama ka, o hindi. Rapi. Tama ka, Rapi. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rapi. Mag-ingat kayo. Si Manila City Mayor Isko Moreno.